Okay, so good morning. Ngayon ay November 11. Tama ba? Tama. November 11, 6:30. So, ayan. Hindi ko yata ito naayos kahapon. So, may kagabi, mga madaling araw, alas 12. Sobrang lakas ng ulan. So, nag-aalala talaga ako dito. Ayun, binagsak na naman yung taniman natin dito. Although expected ko na masisira ulit yung UV plastic, pero tingnan natin yung mga tanim. Yan, basa sila. So mostly ng mga nandyan, yan, tinamaan ng ito, inangat pa tinamaan ng ulan, medyo magkaka-damage yan. Ayan, may mga damage na nga ako nakikita So hindi ko alam kung lalaki pa sila, lalo na't malaki-laki damage nila. Pero ganoon talaga. So ayusin ko lang yan mamaya. Sana maalala ko, pero babalikan ko yan. Tingnan lang natin yung mga damage. So ito, matibay. Maganda talaga yung tanim natin dito. And malakas ulan, malakas hangin, steady siya. Ang pinaka kumakapit sa plastic dito ay yung ano natin, yung clamp natin na binili. Ayan, may clamp din kasi dito. Ayan. Medyo batak siya. Tapos, ewan ko kung nakakatulong ba to o hindi. Itong clamp natin dito. Kasi medyo sakto yan. Tapos may mga tape naman yan. So, medyo banat kahit pa paano. Pero palagay ko, pinaka kumapit talaga dyan is yung mga clamp natin na binili ko. 5 piraso, parang 160 yata, 170. Yung piraso. Well, anyway, overall, okay naman. Inaasahan ko itong mga plastic na to masisira. Yung mga maninipis natin plastic. Pero hindi. Pero good performance tayo dito sa ating 1x3. Ating 1x3 natin. Pansin nyo yan. Hindi naman siya talaga nasira. Ayan. Ako nag-cutter niyan. Kinatter ko yung mga net natin. At gagamitin natin siya dito. So ang mangyayari, syempre yung gilid, yung doon papunta doon hanggang sa gilid is naka-fix. Tapos itong nandito, malamang i-ano ko lang yung taas, isasama natin sa pagkakaklip ng UV plastic. Yung baba, gagamitan ko lang ng ipit or ipit para at least tatanggalin natin yung ipit mula dito. Tapos iaangat na lang natin sila para mag-harvest tayo. So, ganun yung mangyayari. So far, so good. Wala rin din naman ngayon ang damage ng trips. So, ito yung nilipat natin na galing dito. So, kailangan ko na i-dispose yung mga tubig na to. Ito ang iniisip ko kung itutuloy ko ba yung pag-transfer dito. Pero baka ituloy natin yung transfer. Tingnan na lang natin yung magiging result. Okay, so tingnan natin dito sa kabila. So kahapon, nagbukas naman si Kuya Jojo. So may 7 kong lettuce na nilagay. Yung galing doon, yung nag-early harvest tayo. So yan. So far, so good naman. Lagay ko kaya naman. Yan. So ito kasi muna, bago yung batch na yun. So susunod siguro, magkakaroon tayo dito ng table. Yung ako mga list na hindi na pwede sa outdoor kasi baka masira Ayan ko, tingnan natin. Ayan. So technically, ito lilinisin ko na rin, ililipat ko dito. Ayusin ko lang kung gaano sila kahaba. Kasi after natin i-harvest 'yon, ang ilalagay natin dito yung 1x3. Actually ready na yung 1x3 ko Kaya iniisip ko linisin ko na to, tapos diyan ko ilagay yung 1x3. Kumaga talikuran na agad sila nito. Total, hindi pa natin natataniman diba? Palagay nyo. Kumbaga, itong box na to, ilipat ko na dito para may 2 box dyan. Ayun naman, nagamit na, tanggalin na natin. Tapos yung isa, yun, set up na natin doon. So, ganoon na lang siguro. Tingnan natin kung anong mangyayari.
baka ilipat-lipat ko na, tapos yung isang 1x3 dito na natin ilagay. Para makikita na natin yung itsura ng talikuran ng 1x3 natin na modified, na 1.2 yung height. Siguro susunod, taas na natin ng 2, 3, 4, mga hanggang dito na. Para mataas lang yung headspace na mag-harvest. Dati, ang problem ko is yung dito sa gilid. Since pinunit na natin, medyo hindi ko na problema to. So, yan, mako-cover na natin. So, ano pa rin naman siya, sansi ba tawag dito? Para nakatahi pa rin siya, man siya dito sa malaki nating tawag dito? Greenhouse or frame, yan. Titingnan ko lang kung gumalaw yung hindi. Kasi itong pako na to, nandyan na talaga siya. So, ibig sabihin, hindi na siya tinulak. Siguro nakatulong din to na hindi na siya matulak. Or mas nakatulong na pinunit natin siya. So, yun yung mga learnings natin dito. So, dun sa mga talaga na totally wipe out, bangon lang ulit. Naman tayo bang magagawa eh. And that's it. So, hopefully, siguro ngayon, ang pinaka-activity ko lang is magpintura. So, kahapon, nagtanim na ulit ako. Sowing. Yan. Ang bilis naman kalawangin ito. Ito yung tawag dito. Ito yung cutter na ginamit ka. Iniwan ko lang kasi dito. So, kasalanan ko rin yan. Kinalawang na siya. Yan. So, ayusin pa natin. Kaya pa yan. Kasi, kung nailipat ko rin naman to, better, 'di ba? Kasi malamang yun yung gagamitin natin, lipat natin dito. Much better kasi may aayos na natin siya. So yun, siguro mamaya after ko mag-breakfast, punta ako dito para mag-ayos, maglipat-lipat, yan, mag-reflect. Ganun. Pero ganun na mangyayari. Siguro yung next nating 1x3 is dito na. So malamang bibili ulit ako ng bakal para sa additional 1x3. And yung mga 1x1 natin, i-modify natin, yan yung mga lumang design na ayusin natin. And ipapattern natin sila sa kung paano natin ginawa itong mas matibay na at mas maayos na 1x3. Yan. So, siguro may mga improvement pa akong kailangan gawin, pero sa ngayon okay na muna. Kasi kung 3 meters, dalawa na kaagad yun sa isang 6 meter. 6 meter kasi yung span ng isang diba? Ng isang bakal, 6 meters. Ayan. Ayan. So, yun lang naman. So, goods pa rin naman yun, no? So, pakita ko lang sa inyo mga possible issue na nangyayari pala ngayon. So, tingnan natin dito. Dati kasi yung issue to, ito, nag-ipon ng tubig. So, dahan-dahan lang kasi madulas. Ayan, nag-ipon ng tubig. So, dati okay na to. Pero kasi dahil nga lumulundo, kada hampas ng hangin, lumuluwag yung tension nitong mga clips o kung ano man, kaya nagiging ganyan. Pero maayos natin yan moving forward. Tingnan natin yung kabila. So tulad ng sabi ko, yan, ito tsaka yon ay magkakabatch. Yun lang, wala na akong madaanan. Alit ko. Ayan. So ito, nag-ipon ulit ng tubig kasi nga yung tension ng hangin. So ang gagawin ko lang dito, babatakin ko lang ulit yung plastic. So siguro ito yung matrabahong part dito, pero ang mahalaga hindi siya natanggal, diba? Yun ang mahalaga. Tsaka kasi kaya yan hindi stable, gumagalaw-galaw kasi nga hindi siya katulad ng ganitong design. Ito kasi medyo maayos ang pagkakadesign natin. Tinitingnan ko lang kung ganun pa rin yung tension niya eh. So maganda kasi mas fix yung structure natin, mas firm, hindi siya masyadong gumagalaw. Ito kasi magalaw, kaya nagbabago yung tension. Ewan ko kung bakit, parang ganun. Ewan ko kung ma-imagine nyo. Anyway, yun lang. So, everything's good naman. Everything's working. Siguro by next year,
tuloy-tuloy na yung 90 natin per day. And kung kakayanin, mag-extend pa rin tayo dun sa kabila. Pero may portion na lang natataniman natin kasi yun yung na-test natin na gumagana. So, ayun. So, thank you very much and see you next updates mga tropa. Peace. Bye-bye. Ingat.